Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and for today I wanted to give you another update of our indoor succulents. So as you know, all of our succulents are grown inside our balcony area, and in this balcony area talagang kulob siya na space. I've got a window doon and another window one here. So binubuksan ko naman ito pag most of the time, actually umaga or gabi naka-open siya. But then yan lang ang source of ventilation dito nga sa ating balcony area. And as you know, ventilation is very important sa ating mga succulents kasi pag hindi masyadong well ventilated yung inyong garden or area kung nasaan yung inyong mga succulents, talagang magkakaroon kayo ng mga fungal issues sa inyong mga succulents. So fungus. So the most common na talagang ma-encounter ninyo sa inyong mga succulents pag talagang very poor ang ventilation sa inyong area is yung powdery mildew. So I'm actually checking on my succulents and so far okay naman halos lahat ng aking mga succulents. So every day talagang chine-check ko for any signs of powdery mildew sa aking mga succulents kasi I didn't spray any insecticide, fungicide sa kanila. So, in other words, talagang I really need to check on pests and fungus sa kanila all the time para maiwasan yung spread nga. So, some of our succulents ay tinanggal ko muna dyan sa area na yan kasi nagkaroon na sila ng powdery mildew. So, ito yung pinaka malala sa kanilang lahat. So this one is our Agavoides Romeo. Ang ganda nito red na red sana ito. Actually, it started to give us this beautiful reddish color, diba? Yung stress na color niya. Unfortunately, ayan, may kita nyo naman yung yung parang white powder sa kanyang leaves. Those are not dust. It's not also intentional na nilagyan siya ng white powder. Those are actually powdery mildew. Ayan, so that is something that you can see sa leaves na inyong mga succulents, and this powdery mildew would actually kill your succulent, kaya we need to treat it right away. So pag hindi nyo yan treat and in-isolate, it could spread sa inyong mga ibang succulents. So here I have another, this one is our Adjamiscus. Ayan diba, nakita nyo ba yung parang white dyan? Ayan yung nandyan. That is actually a powdery mildew. So, dapat talaga pag nag-check kayo ng inyong mga succulents, always check lahat ng sides kasi pag may nakalusot, talagang kakalat yan. I also have here yung ating mountain rose na succulent, yung Greenovia natin. Ayan, yung mga white dyan, that's powdery mildew. Ayan. Ito, wala pa, pero syempre magkakatabi sila kaya we need to treat it right away. Yung ating banana. So, ito hindi na ako nagulat na nagkaroon siya ng powdery mildew kasi sa Pilipinas, lahat ng jelly beans ko, yung Sedum aurora, ayan, very prone talaga sila sa powdery mildew. Ayan, so ito naman talagang ang dami ng leaves ang affected. So, pag ganito pa yung situation, pwede pa naman siyang makontrol or ma-treat. Kaya yun yung gagawin natin for today. And as I've said in my previous vlog, ayaw ko sana mag-spray ng fungicide dito nga sa ating balcony area kasi as you know, kulob siya. Ayan, let me give you a look. Yeah, so this is my ayan. So, yan lang yung balcony area ko. So, ayoko naman na pag pumunta tayo dito sa ating garden is puro insecticide, fungicide yung maamoy natin, diba? Kasi mahirap nga siyang linisan. But I don't have any choice but to spray fungicide sa kanila. So, may nabili ako dito sa online, dito sa China. Nakalagay siya dyan, microbial preparation. So, translate ko na ito and sabi niya nga it could treat different kinds of fungus. And kasama na nga dyan ang powdery mildew. So, ang maganda dito sa succulent na to, ay sa spray na to, sa fungicide na ito, is ready to use na siya. Hindi na natin siya kailangan i-mix,
i-dilute. Talagang liquid na siya and i-spray na lang natin siya directly dito nga sa ating mga succulents na infected ng ating fungus. But I'm not gonna be doing it here sa aking balcony. But pupunta ako dun sa kabilang balcony kasi open doon. Ayan, so let me show you. Ganyan. So dito sa apartment ko may, ayan, may ganyan siya. Dun sa other side may ganyan siya, may open space. And since it's open, I think I will just be using my fungicide sa area na yan. Then I will leave my succulents there for a couple of days. Then I will wash them. I-rinse ko siya before nga natin siya ipasok dito nga sa ating garden. So that is actually my plan. Kaya samahan ninyo ako to try this. So it's also my first time to try this. Kaya let's see if it's really effective. Ayan. So before we go there, ayan, tingnan natin mabuti yung itsura ng ating mga powdery mildew. Hopefully matanggal natin yan. And before natin pala sila sprayan ng fungicide, we have to make sure na well hydrated yung ating mga succulent. So ito, parang 1 month na siya hindi nadiligan. So didiligan ko muna silang lahat before natin sila sprayan sa labas. So, after a couple of days, ito na nga yung update ng ating mga succulents na in-sprayan natin ng fungicide. Hindi pa talaga sila fully recovered. As you can see, ito dalawang beses na tayo nag-spray sa kanya. But, I can still see, ayan o, bagong growth ng powdery mildew. Ayan o, yan. So, yung brown stains na nakikita nyo sa kanya, those are the stains of the fungicide na matatanggal naman yan pag nadiligan natin siya. But my concern is itong mga fungus. So in other words, kailangan nating mag-spray ulit dito sa succulent na ito. Pero dito sa mga iba nating mga succulents, so far kahit papano okay naman na siya. Kailangan lang nating tanggalin yung stains sa kanyang leaves. Ayan, but overall, kahit pa paano nag-improve kasi kung nakita nyo tong succulent na ito before natin siya sprayan, diba talagang punong-puno siya ng powdery mildew dito sa kanyang leaves. But so far, kahit pa paano na-controlled na siya, and this is the only thing left. Kaya we will continue to spray fungicide sa batch na to, including this, kasi may nakita pa akong powdery mildew dito sa ilalim. Ayun o. So,
yan muna yung pinaka-update natin. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent PH.